Welcome to Eastern Samar. Ako po si Lieutenant Colonel Sandio Serino, Infantry GC Philippine Army, Commanding Officer of 52nd IB na nakabis po dito sa Barangay Gapang, Dolores in Eastern Samar. So nandito po tayo ngayon sa bayan ng Maslog at dadalawin po natin yung isang project funded by SBDP at nagkukunik po ito sa mga pamana projects. Kung nakikita nyo po ngayon dito ay isang lumang hanging bridge. Ito yung isang istruktura ng Maslog kung saan nagdudugtong yung idudugtong yung yung barangay ng Maslog at saka yung sentro ng Maslog. So ito yung main mobility ng Barangay Tugas at ng Barangay San Roque. At noon kasi ang bayan na yan ay nahati dahil sa malawak na ilog na makikita nyo rito. Ito. Sige Sandy, ano muna? Ipakilala mo muna ito. Ito yung bayan ng Maslog. Nandito tayo ngayon. Ito yung sentro ng bayan ng Maslog na nandito tayo ngayon, which is 2 kilometers away ng battalion headquarters ko. And Ayan. napakaganda dahil ito yung showcase ng 801st Brigade at showcase ng 52nd Infantry Battalion na dito nagtutulungan yung military ng Army at yung local government. And in fact, may history ito dahil ang Maslog in 1985, inatake ito ng NPAs. And kanina, nanggaling kami sa Municipal Hall, na-defend ng Municipal ng apat na CHDF yung Municipal Hall dahil nga rin sa leadership ni Mayor. Pero ipakwento ko muna yung terrain ng Samar. So ito pala ang Samar. Sir, generally, ang Samar, ang area of operation ko dito sa Eastern Samar, majority dito po ay categorized ng rugged terrain at malalawak na ilog. Kaya nga minsan, yung sa operations natin, medyo nahirapan yung tropa sa pagtawid sa ilog, sir, kasi medyo malawak at malalalim. So makita nyo naman dito, this is a typical sample kung gaano kalawak yung mga ilog dito sa Eastern Samar. At part din dito, ito na yung nagiging transportation nila ng inner barangays going to municipalities, lalo na sa downtown. Kasi at one point, nung wala pa yung dinaanan natin na daan, ito lang ang daanan. Ito lang ang Yes sir, ito transportation. yung main transportation area nila, sir, yung ilog. Okay. So yun, Sandy yun, no? So yun, mga construction materials. Isa din po itong area kung saan rich po ito ng nagiging quarry area nila, yung sand and gravel. So this is one source po ng hanap buhay nila. And bilang isang batalyong commander, dito may kalaban pa. Pero yet, binabalance mo ngayon yung role ng 52nd sa warfighting. Sa ngayon po, ang kalaban po natin, kung makikita nyo yung kabundukan na yan, that is the boundary na ng papuntang San Isidro at ng Northern Samar. Kung saan nandyan lang po yung mga remnants ng EBRPC. Sa ngayon dito ay peaceful na itong munisipyo ng Maslog. Ang ginagawa natin dito is to sustain yung gains natin, yung peace and order dito, at the same time yung intensive collaboration with LGUs para masustain naman natin yung mga SIMO effort natin sa lugar na ito. Ano mo nga, ang ganda kasi ng pagka-explain mo kahapon kung ano ba yung kasi ang laban dito nasa gitna na lang talaga. Ikwento mo nga, Sandy.
Sa ngayon po, kung titingnan natin, dahil nga doon sa effort ng NTF-ELCAC at ito'y dineployan ng maraming battalions, so nagkaroon po ng significant effect yun kung saan na-clear natin yung mga munisipyo dito sa Eastern Samar. So nung nagkaroon ng Osmeña bombing dito, so nangyari, lumipat po lahat doon sa part ng Western Samar, kung saan yung unit ko rin ay nabigyan ng isang area na ikokontrol yung tri-boundary, na kung saan doon nagdudugtong si Eastern Samar, Western Samar at Northern Samar. Dahil yun na lang din po yung area kung saan nagtatribe yung remnants ng EBRPC. Bakit ka proud na may ganitong bayan katulad ng Maslog na ma-showcase natin? Sa totoo lang, itong bayan ng Maslog ay isa pong pwede nating gawing sample. Kasi dito sa Eastern Samar or buong Samar, isa po ito na munisipyo kung saan lumaban kung paano nila labanan yung insurgency dito sa Samar. So pinangunahan po yan ng yung mayor dito, no, ng tatay niya hanggang si Mayor Bok Santiago at ng kapatid niya. Gaano ka importante na ganun ang klase ng leadership kung kunyari pupunta tayo ng territorial defense, ngayon kasi dati puro ISO tayo, pero yung leadership ng mayor dito? Ang leadership ng mayor dito is napaka-unique, sir, no? Kung titingnan natin, nabuklod niya ang constituents na para labanan yung isang insurgency. Which is, yun din yung kailangan natin na yung LGU at yung taong bayan ay makipagtulungan sa atin. Dahil sa tingin ko, isa ito na factor na makapag-contribute paano tayo lumakas at madipinsahan ng maayos ang ating inang bayan. Galing. And yung challenge sa'yo, as a battalion commander, binabalance mo lahat to ngayon na, yun nga, bagbagan, gera, deploy, yet ito, maintain mo tong pace ng peace and development sa ganitong mga lugar. Nasa gitna tayo. Yes, sir. My primary effort, sir, is to sustain the gains natin. Kaya nga, deployment ng tropa ko to address the remnants is nasa tri boundaries na po ng Eastern Samar. Particular dito sa boundaries ng Maslog, Dolores, and Oras area including Canavid. At sa likod po nito ay area na po ng San Jose de Buwan. So itong mga boundaries na ito po yung talagang intent ko na isi-secure para hindi na po sila makabalik dito. At the same time, sinusustain natin yung support ng LGUs. In-emphasize natin na sila na ang primary na mag-secure dito sa area nila. So, yun yung in-introduce namin ngayon na yung mga munisipyo dapat i-emphasize nila yung role nila to address yung insurgency. Road papuntang Barangay Tugas, kung nakikita nyo kanina, dinaanan natin yung old hanging bridge ng Maslog. At ito ay papunta na po sa Barangay Tugas kung saan makikita natin yung bagong projects na funded by SBDP at ng Pamana. So, ang dito po, sir, ngayon, si engineer, municipal engineer, sir, isa po itong magiging resource person natin kung paano na-develop yung Maslog through funded projects ng ating government. Pwede niyang ma-explain sa atin to ng maayos.
Mainit ah. Magandang araw po sa ating lahat. Pupunta tayo ngayon sa area ng Pamana Project. Itong Bali, ito ngayon yung proposal natin. Ito yung magkukunik sa IPAPAD na propose ng LGU Maslog to connect sa IPAPAD. Eventually, kung ma-realize yung project, papunta tayo ng Northern Samar. Gaano ka importante ang daan talaga, engineer, para sa ating mga kababayan na andito ngayon na marami laki sa syudad, pero dito sa probinsya, gaano ka importante ang isang daan? Sa classification ng Maslog, masasabi natin na kailangan talaga ng kalsada kasi ang lawak ng mga rice fields dito, hindi lang matap gawa ng kakulangan sa kalsada. Ngayon nga lang, ka-open na nitong kalsada, dahan-dahan na open si opportunity para sa mga farmers na magkaroon ng mas madaling paraan sa kalsada sila dadaan para sa kanilang mga farm products. Yun yung isang naging benefit sa pagkakaroon ng kalsada. Pangalawa, yung services ng LGU, social services sa mga barangays. Napaka-importante po para anytime kung ano yung serbisyo ng government para ma-feel ng mga constituents, mas madali na sila mapuntahan. Kung nung magulo pa dito, engineer, hindi talaga rin kayo magpapangahas na magpatayo, mag-ano dito ng ano? Sa panaginip namin talagang kailangan namin. Pero ang ginagawa, before kami magpunta dun sa barangay, may clearance muna kami. Malaking usapin muna. Noon? Noon po. Tatap kami sa military, hindi kami basta-basta papasok dun sa area pag walang clearance. Yun yung dating nakagawin namin. So para ngayon, ang pinagkaiba sa development, ngayon wala na. Anytime, pwede kami sa barangay. Ginagabi kami sa barangay pabalik sa LGU. Okay na, medyo kampante na kami. Gawa nga na-open na yung access papunta sa mga kabarangayan. Mga interior na mga barangay. Gaano mo na-appreciate ngayon yung partnership ng LGUs at saka ng Army? Ayun. Malaking pasasalamat po sa mga taga-military. Sa pagpupunta namin lalo kami sa engineering, minsan na aawa kami sa mga barangay kasi sila mismo ang nagpupunta sa amin para mag-propose ng mga karsada, ng project per se, kung ano yung infra project na gusto nila. Ngayon, may motor lang na magamit, didiretso na kami dun sa area, so magpapaantay na lang namin si kapitan o kung sino yung barangay official, diyan na lang kayo sa barangay nyo, kami nang pupunta doon. Ganun na ang access na kakatulong. Gawa nung clearance ng mga military dati, wala na, medyo okay na yung naging output ng partnership ng military at saka si LGU. Ito, Sandy, ano to si Captain Colonel Sandy Sereno, ang batalyong commander ng 52nd Infantry Battalion dito. Area niya ang Eastern Samar and part of his job, ito, inspect, tingnan ang progress para ma-share din sa mga tao na ganito na yung nangyayari. And anong fulfillment mo sa ganitong trabaho mo? Warrior ka, war fighting pa rin talaga tayo, pero anong fulfillment mo?
Actually sir, isa ito na fulfillment na makikita natin na we are purely serving the people. Hmm. Yun naman yung pinaka-objective natin, securing the people at i-secure din natin yung peace and order dito sa area of operation natin. So ngayon sir, nakikita ko rin kung anong magiging effect nitong development nila wherein una yung hanap buhay ng tao dito. Noon napakahirap talaga na makita mo yung tao na yung minsan yung product nila hindi natatransport dahil kulang sa farm to market road at ang tanging solusyon lang ng transportation nila from their farm going to ilog malayo pa din, itatransport pa yan papuntang bayan through ilog din. So dito makikita natin sir na develop na yung area, na-enhance na rin yung kabuhayan ng ating mga mamamayan dito sa munisipyo ng Maslog. Ito na yung yan ang mga famous na Sandy, ano nga ba yung mga puti dyan sa likod mo na rocks? Anong tawag dyan dito? Yan yung mga nakakasira ng combat boots. Mga igang ito sir na mga bato. So isa ito sir na dominant dito sir sa Samar area. Halos kung pupunta ka ng bundok, kabundukan dito, halos igangan dito. So ito yung inyong army, Philippine Army, securing the people, protecting the people, securing the land. Ito ngayon. Ito ang terrain ng Eastern Samar. For the longest time kasi, mga ganitong area, punong-puno ng NPA. Pero ngayon, dahil sa partnerships ng LGU, yung whole of nation approach, na o-open ng development. So engineer yung dito, purely munisipyo nag-implement. Opo. Sa munisipyo sir. Ito ngayon, yung sinasabi ni sir na whole of nation approach, itong dinadaan natin na ngayon, ito yung fund ng DILG. DILG funding po siya. DILG funding. DILG. So national government din siya. Then ang susunod nito, ito na yung isa ding fund from congressional office. Tapos yun susundan natin ng pamana. So talagang pinaghati-hatian yung funding ng road na ito. Dami ng partner natin para lang maka-attain tayo ng ganitong farm to market road. Again, anong nililink nito, engineer, itong road na ito? From Maslog to Hipapad, pag may mga funding pa na umabot ng ang target natin ito is tawid tayo, matagos natin yung Northern Samar. Northern Samar. Las Navas po. Malayo-layo pa ito. Ang last na barangay ng Maslog, mga approximately 20 plus kilometers hanggang Hipapad. So pagdating ng Hipapad, kung magkasabayan na dumating si Las Navas, si Maslog na lang ang medyo unopen pa. Last na barangay ng Maslog, papuntang Hipapad. Sir, yung focus areas natin, ito yung mga areas wherein nandito napapaloob yung mga affected barangays. Dito din yung mga barangays na inoorganisan ng mga NPA. Kaya dito din natin pinocus yung mga government projects and services sa kanila. Kasi dito talaga ang masabi natin pugad and
Napakabigat ng Yes, sir. insurgency dito sa mga panahon, lalo 1980s. Yes sir, sa totoo lang sir, isa ito na part ng basing masa ng kalaban ng NCPP and PNDF. At the same time sir, ito yung identified natin na mobility corridor ng kalaban noon pa. O sige nga, ano ba yung mobility corridor? Ano mo ito? Usapang military tayo muna. Yung mobility corridor sir, ito yung area kung saan dinadaanan nila na they feel safe at organize yung areas na yan. Hmm. So kung dyan sila dumadaan, alam nilang safety sila, may nagsusupport sa kanila, at yung mga tao yan ay sa kanila. So dyan din physically sila nag-i-stay. Grabe Sandino, nagsimula ka sa career mo, wala pang gani-ganito na mga partnership na established, ano? Yung whole of government pa lang noon, ngayon whole of nation talaga. Actually sir, from BTA pa noon sir. BTA pa noon naabutan ko sir, medyo yung support sir ng government mahina sir. So ngayon sir nakikita ko kung gaano ka-effective yung whole of nation approach. Makikita mo rin sir yung synchronized effort ng organization natin and other concerned government agencies. So yun nga yung sinasabi sir ni engineer kanina na development dito sa Maslog. Isa ito sir na patunay, hindi lang sa ibang area sir, na itong whole of nation approach ay talagang napaka-epektibo. Ito na ko sir. Sir, ito po yung project sir ng part ito ng Pamana. So, kung titingnan natin, connected ito na areas from sentro ng Maslog going to inner barangays. So, dito sir, ang susunod na barangay ito is Barangay Tugas, then Barangay San Roque, kung saan po nandun yung isang ka-patrol base natin. So, yung nasabi ko nga kanina, kung makikita natin sa area, talagang move core ito ng kalaban. Dito din sila nag-establish ng mga masa nila. Dahil isa din ito na pinagkukunan nila ng mga resources. Kung makita nyo sa area, malawak po ang palayan dito. Kasi ang eastern ang area na ito, halos ito na talaga yung rice granary ng ng Eastern Samar o doon kanina sa Dolores. Sa totoo lang sir, ang rice granary ng Eastern Samar ay munisipyo ng Dolores. Pero kung makikita mo, may kukonek din ito sa ibang munisipyo. Malaki lang yung Dolores kaya nabansagan siyang rice granary. However, dito sa Maslog, sa Canabid, including Oras, ay malalawak din po yung mga rice field po doon. Pero Sandy, di ba? Masabi mong center na ito kung may patrol base tayo, di ba? Yes sir. Kadalasan, yun yung indicator na conflict area kung may patrol base talaga tayo. Actually sir, pinupush natin, nire-rationalize natin yung mga ka-patrol base na nandun dapat sila doon sa conflict affected areas. Dahil yun naman dapat na magiging purpose natin na mai-hold nila yung area na na-clear na natin. So doon sa conflict affected areas, meron kasi tayong mga ginagawang mga clearing operation wherein kailangan natin yung mga ka-patrol bases. And gaano kalayo yung patrol base mo rito? Nasa 5 kilometers pa po ito, sir, from here going to San Roque Patrol Base. Papasok na ng papasok ito, di ba? Sa totoo lang sir, keyhole approach na yung ginagawa natin. Kung makikita mo yung battalion quarters natin na wala doon sa sentro ng munisipyo, pinasok talaga natin dito sa boundaries, including yung ka-patrol bases natin, nilagay natin sa strategic areas kung saan yun nga yung identified na mobility corridors ng kalaban. Which is kung dito tayo papunta doon, kukunik-kunik lang po. So ito yung passage ng kalaban dito na
safe sila at madali silang makapunta doon sa norte, galing papunta dito sa east and even sa west ng Samar. Ito yun. So ito na ang whole of nation approach na andun si engineer, chinecheck niya yung mga trabahador niya. And dito natin nakikita yung collaboration na ng military and the LGUs and other stakeholders. Itong area na ito ay isa sa mga considered cleared na, and to sustain, kailangan yung mga ganitong roads. And hindi kaya ng military ito. Kaya yung NTF-ELCAC, as I go through the many interviews I do, has been very effective. Very effective. Ito po yung Pamana project natin, phase 1. Funded by UPAPRO, kasama itong bridge. Mga kunting retouch na lang at ito turn over na namin sa Pamana. So inaantay na lang namin na para isahang inspection na, final inspection sa turnover. Ano namin yung mga gilid-gilid ng ang medyo late namin na natapos is itong pinaka-concrete barrier. Pero so far wala naman na okay na siya. Ang susunod natin na nito sa phase 1 kasama ang concrete bridge at saka may road segment. May portion lang dito kasi yung nadaanan natin na congressional fund din, medyo nagkaroon na siya ng gap. Ito yung start ng Pamana phase 1. May portion ng gap before and after bridge at saka itong bridge. So mamaya pag patuloy natin papunta ng Barangay Tugas, doon natin makikita yung karugtong ng phase 1 Pamana. So ito sir, ito yung funded ng mga projects natin, ng government projects natin na dahan-dahan lang na tinatapos sir. So kung security purposes dito sa mga projects natin, hindi na ito nabibitin dahil yun nga, wala namang threat na at wala na yung armed group dito. So kung titingnan natin, yung phasing ng mga projects dito ay tuloy-tuloy naman po at expected na matapos makukuha nila sir yung target nila. So gaano ka-proud na may ganito ngayon na you're fighting right hand, soft, left hand yung approach mo na dito ngayon, di ba? Right hand, naghahabol ka pa rin ng kalaban with all the military might you have. Yung left hand, ito na yung mga soft approach na ganito na partnership with the LGU and road construction and all the other projects. Gaano ka proud na ginagawa mo ito sa Batcom? Of course sir, in behalf ng 52nd IB, hindi lang ako ang proud. But however, yung man on the ground talaga natin, yung mga enlisted personnel natin, wherein sila yung ginagamit natin. So isa sila na very proud what are the effect doon sa mga ginagawa nila na pagsisecure at pagkaroon ng extensive combat operations dito sa boundaries. So, kung makikita natin sir, yung services na binigay din natin sa kanila, nakikita din natin yung mga civilians or mga populace dito sa populace dito sa Maslog na dahan-dahan nilang na-realize na dapat pala noon ginawa na ito na ganitong mga programs na dapat synchronize yung effort with the government at ng LGUs para tuloy-tuloy na po yung progress at saka peace and order dito sa area of operation ko. Thank you, Sandy. Thank you, Engineer.